So nagulat ako guys nung kahapon. Nagulat ako kasi antigas ng preno. So ang iniisip ko guys, ano nangyari? Ba't matigas ng preno ko? So nataranta ako guys. So hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every. okay guys, magandang gabi sa ating lahat guys. Yan guys, bigla tayong napa-content ngayon sa ating Suzuki Espresso kasi nagulat ako guys. Nagulat ako dahil sa loob ng limang buwan guys, ngayon 5 buwan siya ngayon guys, ngayong February 3, yan 5 months old na tong aming white Suzuki Espresso guys, yan model 2025. So nagulat ako guys kasi yung matigas yung niya guys, yung brake guys. 'Di ba pagka nag-start tayo, kailangan nakatapak muna tayo sa brake para umandar yung natin. Saka 'di ba nakaapak tayo sa brake, tapos saka natin pihitin yung susi para umandar. So nagulat ako guys nung kahapon. Nagulat ako kasi antigas ng preno. So ang iniisip ko guys, ano nangyari? Ba't matigas ng preno ko? So nataranta ako guys. So nag-search kagad ako kung bakit nagkaganito. So yun pala guys ay may tendency pala talaga magkaganon siya guys, yung panindigas niya ng preno. Pero pag nakahinto ka lang naman guys, naninigas yung preno niya. Pero pagka naka-under na siya, bumabalik na siya sa dati guys. So ang kailangan pala doon guys ay pagka naka-encuentro kayo ng ganito, nakaranas kayo ng ganito sa inyong Suzuki Espresso AGS model 2025 or anumang model yan guys, ang inyong sasakyang Suzuki Espresso ay kahit naninigas pala yan guys, kahit matigas, kahit tapakan nyo ng matigas pala yan guys, di ba pagka malambot naman siya guys, pagka pina-start natin yung ating sasakyan Suzuki Espresso, malambot nyo yan guys, di ba? Tapos saka natin i-start. So sa akin guys, naranasan ko talaga na antigas talaga niya guys, antigas, sobrang tigas talaga, as in tigas talaga guys, na tapakan yung yung brake niya, foot brake niya guys. So di ba dito tayo kukuha ng guys, ng start. Pag tinapakan natin tapos sabay ikot sa susi, yun doon na siya under guys. So ang ginawa ko guys, nag-search kagad ako, yun nalaman ko na ganun na pala guys. Kung makaranas kayo, ganun ang gagawin natin. Okay guys, di ba ganyan, nakasusi tayo, yan ganyan. Ayan, ganyan guys, nakasusi tayo. Pagka nanigas pala guys, nung pinanood ko guys, konting tapak lang guys, konting tapak lang, tapos sabay ikot din, normal lang pag-ikot lang din guys ng ating susi. Tapos under na yan guys, gagano na yan under na yan guys, under na yan. Kaya ilang beses ko nung naranasan ganito guys sa aking Suzuki Espresso na laging ganun na tumitigas siya guys. So pagka ganun guys, naranasan nyo, pag tumitigas yung foot brake nyo, wag kayong mag-alala guys, kasi hindi man nasisira yan. Talagang nagkaganon siya guys, siguro sa guys, sa pag-brake niya siguro guys. Kaya wag kayong mag-alala guys kung makaranas kayo ng ganon na sitwasyon na matigas yung preno nyo.
tapakan pagka tayo mag-i-start. Kasi nasanay kasi tayo guys na una kasing tapakan yung preno ng ating Suzuki Expresso bago siya paandarin. So kung makaranas kayo guys ng ganito na matigas yung foot brake tapos sabay start, ay huwag kayong mag-aalala guys, kasi ganun din guys, andar pa rin yan guys. Kunting tapak lang guys, kahit matigas, kunting tapak lang tapos sabay pihit sa susi, kaya andar pa rin yan guys. Kaya talagang yanon lang yung guys, kaya huwag kayong mag-alala. So talagang nagulat lang din talaga ako guys. So yun guys, ito na nga yung ano natin, yung yung takbo natin ng aming Suzuki Expresso 4,408 na guys. 4,484 kilometer na. So nakadalawang PMS na kami guys. Ayan. Sa unang PMS guys ay 1,000, tapos sa pangalawa ay yung nga guys, sa una guys ay check up lang, walang pinalitan, yung 1,000 kilometer. So sa pangalawang check up guys, PMS, ay mayroon na kami binayaran yan. Yan, nakaraang linggo nagpa-PMS kami. So dapat 5,000 yan guys, pero hindi kasi umabot ng 5,000, pero sininsuil na rin nila guys. So yung nga guys ay binayaran namin guys dito ay 3,823. Saka kaya guys nagpadagdag ako guys ng kaya naging 4,000 naging 4,323 kasi pinalinis ko yung engine ko guys, kasi sobrang alikabok guys kasi binayahe ko kasi to ng 2 beses sa Quezon Province, kaya pinalinis ko, hindi pala kasama yun sa service nila. So 500, nagantay ng 500, so binayaran ko yun nga 4,323. So yun guys, yun, so far so good guys. Wala akong nararamdaman na bad dito sa ating Suzuki Expresso. Ang kagandahan lang talaga dito guys ay ang lakas niya sa paahon, kahit naka-automatic siya, or lalo na pag naka-manual mode siya guys, ay sobrang sobrang lakas niya pag naka-manual siya. So walang problema kay Suzuki. Wala tayong nakikitang problema. So napakaganda guys. Hindi po namin pinagsisihan to na ito yung sasakyan na aming nakuha sa first car namin to guys ever. Ayan. Ayan, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil alam ko guys na bigay din to sa amin, kasi bago namin na to nakuha guys ay daming issue sa bangko pa lang. Kaya yun. At yun lang guys. Yun lang guys, huwag kayong mag-alala kung magkaranas kayo ng ganon na matigas yung foot brake nyo, tapos konting tapak lang, tapos konting sabay pihit uli guys ng ating susi, under na rin yan siya guys. Kaya huwag kayong mag-alala guys, hindi po sira yung ating Suzuki Expresso. Kaya yun lang. Comment lang kayo guys kung nakaranas na kayo ng ganito. Huwag kayong mag-alala kasi hindi man ganyan guys. Nagulat lang ako sa nangyari. Kaya so yun lang. At maraming salamat sa inyong panonood. At mag-subscribe lang kayo guys sa ating YouTube channel, at mag-like and share na lang. Comment lang kayo guys kung may tatanong kayo, at sasagutin natin yan about sa ating Suzuki Expresso. Okay? At yun, hanggang dito na lang ating vlog. Ayan. Maraming salamat. Peace off.